Hi guys, mga kanegosyo, Kanseso Ka-Familia, mga ka-Go Team, mga ka-Familia, magandang araw po ng linggo sa inyong lahat. Napaka-quick vlog lang natin. Gusto ko lang i-discuss ito kasi marami akong nakikita, marami akong payo, maraming humihingi ng payo sa atin. Ang tanong, saan nga raw ba magandang magsimula ng pagkakambing? Sa full blood ba raw? Or pure breed, as sinasabi nila, but more on full blood or native at upgraded. So, i-compare na lang natin yung dalawa. So, between full blood or native or upgraded na kambing. Sabi nila, saan nga raw ba magandang magsimula? Or paano nga raw ba ang pinakamagandang pagsimula ng kambing? Kung magsimula ba sa native or upgraded lang ba? Or full blood na kagad? May mga ibang nagsasabi, siyempre yung mga veterano natin talaga, yung mga veterans talaga natin, sinasabi nila, nagsimula rin talaga kami sa native, then nag-upgraded, then nakaipon, bumili ng mga full blood, hanggang yung iba nga, nakikita natin, meron na silang mga import na talagang nag-import na. Kung iisipin nyo, nakakahanga sila. Saludo ako sa inyo, sir. Kasi, imagine ninyo, kung makikita nyo talagang yung bahay nga ng mga kambing nila, hindi ganun kaganda, hindi ganun kaayos, pero wag ka, magugulat ka. Ang laman ng kambing nila ay super gaganda. Meron niya sobrang gandang-ganda ng kulungan, pero yung mga laman naman, upgraded lang, mga hindi naman talaga, mga na-cross lang talaga, parang gano'n. So, may nagsasabi na, kung may budget ka, di mag full blood ka na kaagad. Dahil, bakit ka pa dadaan ng native, bakit ka pa dadaan ng upgraded kung may budget ka naman, depende sa iyo kung may budget ka o bumili ka na kagad ng full blood. So, may mga ibang nagsasabi, yung full blood daw ay napaka-sensitive, hindi raw claim, hindi. Ang iba naman kasi, pinanganak na nga dito, may nagsasabi na maselan daw yung mga full blood. So, kayo, ano ba ang masasabi nyo? Saan ba mas maganda magsimula? Sa native at upgraded muna? Or full blood na kagad? So, kung ako ang tatanungin ninyo, okay, so, siyempre, ito nga yung vlog natin. Ngayon, ang tanong. Sa akin, doon sa tanong na, saan ba maganda magsimula? Full blood, upgraded, native, or full blood? Ang tanong, ano ba ang purpose nyo sa pag-aalaga ng kambing? Kung ang purpose nyo ay food consumption, or may maihanda sa piyesta pag nagtagal, or itatayo lang ninyo, may iba kayong trabaho, may iba kayong alaga, may iba kayong sakahan, may baka kayo, may baboy kayo. Hindi nyo parang, you don't mind kung matagal lumaki yung kambing, you don't mind kung hindi naman masyadong kumita, you don't mind kung kahit matagal na, okay lang, and then kakarnihin mo rin lang naman yung kambing, parang padami, mabenta or hindi. Kung ganun yung iyong purpose ay okay ka lang sa native at upgraded. Pero kung ang purpose mo ay talagang inegosyo, siyempre pag sinabi natin negosyo, dapat mas mabilis na panahon, mas mabilis na paraan. Negosyo, pag sinabi natin negosyo guys, siyempre mag-i-invest tayo. Huwag tayong maghangad na hindi tayo nag-invest, bumili lang tayo ng 4,000, 3,000 to 5,000 na breeder na native or upgraded. Then, nag-expect tayo makabenta ng 40,000 to 50,000 na mga full blood. Walang gano'n. Siyempre, of course naman, nag-invest ka nga sa full blood na 40 up na mga breeder. Alam ka naman, ibenta mo ng 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 lang. So, meron nga tayo na nag-trending talaga na inedit lang natin yung page. Nakalagay doon, sumusunod ng 50,000 pero stress sa trabaho, pagod sa trabaho. Meron namang isa, nagbenta ng 50,000 na kambing, masaya pa. Ang dami ni trending. Ano ba yan? Anong kambing yan? Ano ba yan? Baka yan? Ilang ba yan? Ano ba yan? Ginto? Ano ba yan? Tumatay ng ginto? Ano ba yan? Gabaka? Ano ba yan? 15 kambing? Wala maniwala. So, dapat pala talaga educate pa natin yung mga tao. Sana i-share nyo itong video ito para naman ma-educate natin yung mga tao na wala rin masyadong alam sa pagkakambing. So, mabalik tayo. So, ano ba talaga ang
pinakamaganda. Noon, sinagot ko na yung sagot ko. So, dalawa yan. Kung gusto mo lang talaga magkarne, kung gusto mo lang talaga na okay lang na kahit matagal, kahit mabago lumaki, okay lang na mabenta ka na parang kapital lang, okay, dun tayo sa upgraded at native. Pero kung talagang business talaga yung gusto mo, aba, ay dito ka na sa full blood. Bakit? Kung negosyo ang ating gusto, mag-alaga ka guys ng isang full blood. Ang katumbas niyan, para ka nang nag-alaga ng 10 upgraded or native. Yung kikitain mo sa loob ng isang taon, pinag-usapan natin isang taon, sa loob ng isang taon, dito sa 10 upgraded at native, kikitain mo lamang yan dito sa isang inahin. Isang anakan ng full blood. Let's say, umanak ng 2 at 3. Itong 10 native, 20 na. Ibenta nyo yan halos kung talagang quality na full blood. Talagang, ang katumbas niyan ay isang anakan lang. Okay. Isang anakan ng native at pure, isang anakan ng full blood. Yung kinita, halos yun lang. Ang tanong, gaano katagal bago mo mapalaki pag inianak ng native at upgrade, okay, medyo mabilis-bilis na konti. Pero, nagre-range yan sa 8 to 12 months bago mo makarne, bago mo mabenta. Samantalang, ang full blood, pagkaanak, 3 to 4 months nga, let's say, pinaka-average na 4 months ibinibenta, napakagandang presyo. So, later on, magkakaroon tayo ng mga updated presyo ng mga full blood. Nandyan yung traditional, nandyan yung painted, nandyan yung red, then nandyan yung mga dapple, i-discuss natin. So, para magka-idea kayo, nako sure yun pag tayo nag-update ng mga presyo, ng mga full blood, sure ako marami na naman ang magre-react dahil sasabihin nila, anong klaseng kambing yan? Ano ba yan? Ilan ba yung kambing na yan? 50K, 50 daw na kambing. So, parang 1,000 na. So, guys, going back to our topic, kung ako ang tatanungin ninyo, nasagot na natin yon. Then, sa kita na side, mas malaki pa rin talaga yung full blood, or kahit pa nga talaga ikumpara niyo yung isa sa 10. Then, ang tanong, guys, siyempre yung bilis. 4 months, yung timbang ng 4 months ng full blood, 1 year. Sa 1 year, 4 to 5 months lang ng full blood. Sorry, 4 to 5 months lang ng full blood. Ang katumbas niyan ay 1 year sa native. Sa mga upgraded at native, ang 40 kilos in 1 year. Ay, pasabihin yung barako. Sa tingin ko, yung 40 kilos sa 1 year, nahihirapan. Samantalang kung mga full blood, kahit pa nga sabihin natin na yung full blood ninyo ay maibenta nyo ng presyong pangkatay, kikita pa rin tayo. Kasi imagine niyo kung, let's say, 5 to 6 months, naging 40 kilos, kahit pa ibenta nyo na lang ng, okay, magkano ang kilo, magkano ang live. Ngayon naman, guys, let's say, ang live ay magkakaiba kasi yun. Sabi nila, let's say, merong iba 260, 270, 280. Let's say na lang 280. Okay. 280 ang kilo ng live kung karne. 2,800, 5,600, 10,000, 11,200 mo mabibenta. Example lang. 5 to 6 months, 11,200 ibebenta mo kung kakatayin. Yan ay guys, siyempre kung barako. Alam ka namang hindi naman pwedeng mangyari na full blood na babae na ibebenta mo ng pangkatay, wala yan dahil sure yan. Pero just in case lang, kailangan mo ng pera, ibinenta mo ng biglaan na pang-kilo, na pangkatay, ang full blood mo na lalaki, kung kahit pa backling yan, 5 to 6 months, pwede mong maibenta ng 10,000. Yan ang imposibleng mangyari kung upgraded at native. Ibebentang pangkatay na 5 to 6 months, natitimbang ng 40 kilos. Sorry, correct me if I'm wrong, okay?
sa mga veterano natin. Sorry po, but ito po ay my own opinion. So guys, ano pa? Siyempre, yung bang kakainin ng upgraded at native at kakainin ng isang full-blood na kambing ay magkaiba. Ang kinakain na damo, ang kaya kainin na damo ng full-blood, ganun din na kinakain ng upgraded at pure. Yung feeds na kinakain ng full-blood at upgraded at native, parehas na feeds. Yung vitamins, talaga naman magbibigay ka ng vitamins. Yung deworming, parehas din lang naman yun. So, alam nyo guys, may mga nagsasabi na yung maselan daw nga ang full blood. Eh siyempre, kung naulanan ba naman yan, kung iyo ba naman yung pinapastol na umagang-umaga pa, may mga hamog pa, yun, siyempre magkakasakit. So, kaya nga nandyan yung mga tinatawag natin na elevated na goat house. Kaya kung nakita natin ngayon, ay nag-invest ka nga sa magandang klase ng camping. Siyempre, mag-invest din tayo sa quality na building or goat house. Kung nakita natin, yung atin naman, goat house natin, elevated na rin. So, again, kung ang pag-iisip, siyempre, sabihin ang native kasi upgraded, kahit na hindi ko na pakainin ng feeds, nasa sayo nga yan. Kaya nga lang, pag hindi mo pinakain ng feeds, guys, for your information, bububuhay naman talaga ang kambing kung puro damo. Kaya lang, kulang na kulang yan sa proteins and vitamins. Yung kinakain nila, punda mo lang. Kahit yan ay sabihin mo, hindi naman talaga okay. Ganun din. So, siyempre, pakakainin mo rin talaga ng feed sila para mas malaki, para maging healthy nila. Nandyan din yung vitamins at nandyan din, of course, yung deworming. Kahit naman yan native, kahit yan upgraded, deworming pa rin yan. Laging iba vitamins pa rin natin. And then, of course, yung feeds. Ganun din naman ang full blood. Mas lalo. Kasi nga, nag-invest ka ng mahal, ay dapat kumpleto yung vitamins, dapat kumpleto yung deworming natin. Of course, yung feeds, quality feeds. So again, ang sagot ko dito sa tanong, kung business side, full blood na agad. Pero kung hindi naman tayo nagmamadali, gusto lang natin yung maalagaan, hindi kumita ng parang pandagdag lang natin yung kambing, eh okay na yun sa pure breed upgraded. So, para sa akin, yung sinasabi na mag-aral ka lang muna. Learning by doing. Kung native at pure, kasi sabi nga nila, mag-aral ka lang muna. Sorry po ito. This is my own opinion, okay? I'm entitled to my own opinion. Ganun din naman kayo. So, para sa akin, nag-start kami na hindi rin marunong. Nag-start ako ng rabbit na hindi rin ako marunong. Lalo ang rabbit, ang bilis, talagang mamatay. Talagang pag nagtaiyan sa umaga, hindi mo nagamot, patay sa hapon. So, nag-start ako sa hindi marunong sa rabbit, pero naging successful ako. Natuto ako. Although, of course, may mga namamatay. It's normal, livestock business. Ganun din naman sa kambing. So, sabi nila, mabilis na mamatay maselan. Kahit pa upgraded, kahit pa native ang iyong alaga, nagtait, hindi mo nagamot, mamatay talaga yan. Nagkasakit, nag-ubo, mamatay talaga yan. Kaya, kahit native, kahit pure at full blood, dapat tutukan mo ang iyong alaga. Dapat talaga. Tutukan natin, gamutin natin, alam natin kung ano nangyayari, kung matamlay, kung hindi na kaya, of course, gagamutin natin, okay? So, ito po ay aking own opinion sa mga sir na talagang magagaling po talaga. Ako po ay hindi man kagalingan siguro sa pag-alaga ng kambing, but business side is marunong tayo. So, yun yung gusto kong ma-share. So, katulong ko, yung mga veterano, yung magagaling talaga, magtulungan tayo. Business side, ipopromote natin yung kambing para lumaki pa talaga yung market ng goat or yung goat industry natin dito sa Pilipinas. Ay mapalaki natin. Magtulungan tayo, hindi tayo magkakalaban. We are one. Napakaganda nga, napatunayan natin na doon sa Epinos natin, na about 50,000 na kambing. Siguro 1% pa lang talaga or 2% pa lang talaga sa buong Pilipinas ang nakakaalam na ang full blood ay napakamamahal na kambing. Na ito naman ay maganda rin kasi in the future, sabi nila kahit pa sumobra ang dami, ay di katayin natin. May carry tayo. So, ang sagot ko, kung ako natanongin nyo, full blood. Guys, kung gusto natin yung business side, kumita tayo, masenso tayo, sa full blood tayo. So, yun lang guys, mga kanegosyo, kasi sa pamilya, God bless po, happy farming, at magmahalan po tayo. Sabay-sabay po tayo, masenso, babay po.